every anxious thought that steals my breath. It's a heavy weight upon my chest as I lie awake and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my cares, lay them in your hands, I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. I will fear no more. Unlock the power within as we explore the profound realm of spirituality. Hello, I'm John Kaisang Pikasi, and today we embark on a journey to understand the realm of spirituality of our life. We'll begin by discussing the essence of spirituality and its role in our lives. As we delve deeper into this topic, it is important to recognize that spirituality is a deeply personal experience. Hi, I am Christian Medina, and we will explore how it can take various forms, from religious beliefs to mindfulness practices. Building on that, I am Raven Hanson, and we will discuss how spirituality can bring inner peace and a sense of purpose. We will explore the universal things that connect us all on this spiritual journey. Continuing our exploration, I am Eliza May Banaera, and we'll look at the ways in which spirituality can foster empathy and compassion, that it's not just about our personal growth, but also about connecting with others on a deeper level. And I am Abigail Manalo, and it is my pleasure to introduce our interviewee today, Sister Ofelia Halabas. She is an extraordinary minister of our Holy Communion and served for a long time here at Basilica Immaculate Concepcion at Batangas City. So with her wealth, knowledge, and experience in the realm of spirituality, I am sure that we will learn a lot from her. So guided by the Church, by the words of Sister Ofelia, and by comforting presence of our dear Lord, let's explore and gain a deeper understanding about the spiritual self. Ako si Sister Ofe Halabas ng Santa Clara, Picad, Puyo, Batangas City. Ako ay byuda na, may 4 na anak. Lahat sila may asawa na. At meron na din akong anak na namatay. Ako ay masaya sa aking ginagawang ito dahil ako ay dinala dito ng Panginoon sa simbahan. Sa parokya ng Basilica ng Immaculada Concepcion upang maglingkod. At ang aking paglilingkod ay bilang isa akong katekista at lay minister. Yung tagapagdala ng katawan ni Jesus sa mga may sakit, lalo na yung mga may karamdaman na hindi na makasimba. At katulong din ng ating mga pari para sa pagpapakomunyon. Siyempre, ang tinatanggap natin ay yung banal na katawan ni Jesus. Naipahayag ko o naipakita ko yung aking pananampalataya. Nung una naman hindi ako ganito. Okay, isang makasalanan. Siyempre, tao tayo nagkakasala. Pero dala ng pagkakataon na siguro ay tinawag nga ako
nawala ng katuwang, iniukol ko na ang aking sarili dito sa paglilingkod. At ako ay masaya dahil ako ay nagiging bahagi ng simbahang ito at napapabago ko yung aking takbo ng aming buhay, ang aking mga anak, lalo ng aking sarili dahil sa pamamagitan ng Panginoon ay nakikilala ko siya ng unti-unti at siguro ito'y paghahanda na rin para sa akin yung sinasabi natin pagpunta natin at pagtawid sa kabilang buhay ay nararapat lang na magkagawa na tayo ng kabutihan dahil nabasa ko nga sa Bible na kung ano ang gagamitin sa iyong panukat ng Panginoon ay yung mga ginagawa mo dito sa lupa. Kung marami kang nagawang mabuti, alam mo na ang iyong patutunguhan ay doon. Hindi man ako karapat dapat at yung pupuntahan ko ay doon ay at least ako ay may nagagawa. Binibigyan ko talaga ng halaga yung aking relasyon sa Diyos. Una, yung dahil nga ako ay as a lay minister, yung pagdadala ng banal na komunyos lalo sa mga may sakit. Kailangan ako hindi makagawa ng kasalanan dahil ang kasalanan, hindi ka magiging karapat-dapat sa pagdadala mo dahil yan ay katawan ni Kristo. Ay dapat ay ikaw ay lagi ng malinis ang iyong puso, wala kang tinatanong na galit sa iyong puso at lalong-lalo na kailangan ay mababa at ikay may kababaang loob. Ang masasabi ko doon sa ibang relihiyon ay iginagalang ko naman yon. Ang aking tinitingnan, ba't ko titingnan yung ibang relihiyon? Siyempre, ang dadaling ko yung aking pagiging Katoliko. Hindi ako, kung meron man silang pananaw na ganoon, ang akin lang masasabi ay iisa naman ang Diyos na ating sinasampalatayanan. At yun ang Diyos na lumikha. Magkakaiba lang tayo ng relihiyon, pero iisa ang Diyos na lumikha sa atin at tayo hindi magiging tao kung wala ang Diyos na lumikha. Yung salitang Diyos, yun ay nakatatak sa puso ko. At ang Diyos ang magdadala sa akin sa kabilang buhay. Yun nga ang laging sinasabi na hindi tayo permanente dito sa lupa. Tayo ay ang katawan natin ay mawawala, mabubulok, lilisan. Pero ang ating pupuntahan ay buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos, siya'y nakatatak na sa aking puso. Hindi siya mabubura, hindi siya mawawala. At walang hanggan ang aking pananampalataya sa Kanya. Kung ang sinasabi niyo ay isa lang, marami akong karanasan na talagang hindi ako nag-down. Pero ang mas karanasan ko, nung mamatay ang aking anak na padalawa sa bunso, ang ina, dinala sa kanya, sinapupunan ang kanyang anak na 9 na buwan. Namatay, na-depress ako. Ngunit, hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko talaga. 1 taon bago mamatay ang aking asawa, ang aking anak, namatay ang aking asawa. Mas masakit ang mawala ng anak kaysa sa asawa. Kasi yung anak ngayon sinasabi ko, 9 na buwan mo na dinala. Masakit din na mawala ang asawa. Pero yung pagkamatay ng aking asawa, hindi ito naging dahilan para ako ay sumuko. Dumating ang depresyon. Pero inisip ko sa sarili ko na bakit ako magpapatalo sa kahinaan ay meron pa akong natitirang 3 anak na dapat kong pagsilbihan at mahalin. May mga apo pa ako, marami akong apo. At mas dinala ko yung sinasabi niyong karanasan, yung pagkawala ng aking anak. Yun ay araw-araw ako'y nasa sementeryo, ako'y dumadalaw sa sementeryo hanggang makalipas ang 1 taon, hindi din ako nagpatalo. Ako'y naging matatag sa tulong ng Diyos at siguro kaya ako'y dinala dito ng Diyos para ako'y mag-serve sa Kanya at mapatunayan na hindi ang mga karanasang yan ang magpapatalo sa akin. Hindi ang pagkawala ng aking anak at ang aking asawa ang bababa ng aking pananampalataya. Hindi sila. Ako ay nawala ng anak at asawa. Mas lumago pa ang aking pananampalataya at mas tumibay pa ang aking pagsamba sa Diyos. Marami ako nakakasalamuhan na gayaan. Yung mga
maraming problema na sila naman ay pinapayuhan ko. Ang problema, hindi yan ibibigay sa atin ang hindi natin kakayanin. Kaya sinasabi nga, lalo na sa pagbasa ngayon, pasanin mo ang iyong cross. O hindi pa natin matatalo si Kristo sa pagpapasa ng cross na ginawa niya sa ating mga kasalanan. Pero yung pagpapasa ng cross na ibinigay sa atin ni Jesus, kailangang ipinapayo ko din, lalo na sa mga maninimba dito na huwag silang susuko. Yan ay laging ang Diyos ay hindi magbibigay sa atin ng pagsubok. Tandaan nyo na hindi natin kakayanin. Laging ang pagsubok na ibinibigay sa atin ay kaya nating dadalhin. Kaya wag tayong magpapatalo sa anumang pagsubok na ating natatanggap. Araw-araw, minuto, lagi. Pagkatapos ng pagsubok, naririyan na naman. May pagsubok at tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan natin ito madadala.